Isa ka rin ba sa mga nahihirapan kung anong dashcam yung kailangan mong bilhin sa market? Marami kasi naglipa ng dashcam sa Lazada, Shopee, and TikTok pero hindi mo alam kung ano yung matibay, madaling i-install, madaling gamitin. So dito guys, napakaswerte natin kasi pinadalan tayo ni 70My Dashcam. So 70My Dashcam 4K A800 SE na may kasamang OBD kit. So itong OBD kit na to guys, ito yung ginagamit para 24/7 kahit nakapark yung sasakyan mo is umaandar tong dashcam mo. Pero hindi niya lolobatin yung battery mo. So ngayon guys, samahan nyo ako, i-install natin siya dito kay Ford natin sa pickup truck natin. Pero hindi tayo magpo-focus sa installation or do sa pag-unbox. Kasi guys, gumawa si 70My ng short video sa YouTube na ilalagay ko dito sa comment section kung paano nyo i-install yung ganitong klaseng dashcam. So huwag na natin patagalin, tara samahan nyo ako, let's go! Okay guys, meron tayong dalawang box, si OBD2 hardware kit. So ito yung magiging power source natin, i-connect natin doon sa OBD port. Ganito yung itsura niyan guys, oh. Ayan, so hindi ko na masyadong papahabain, ayan yung pinaka-port niya. Ayan, so itabi muna natin siya dyan. And then, buksan natin tong main box. So dito guys, makikita nyo agad dito is yung main envelope. Lalagyan siya ng electrostatic, yung dinidikit sa windshield, and then yung mga manuals na hindi nyo naman babasahin, sure na sure ako. And then meron tayong, ito na yung pinaka-dashcam niya guys. Ayan. So meron siyang 4 buttons sa harapan. And then dito yung lalagyan ng memory card which is 64GB lang yung pinadala sa atin. Pero kaya niya mag-take ng hanggang 512GB na memory card. And then ito yung pinaka-rear cam. So dual channel, merong front and rear. So, and then, dito naman guys, yung mga wires. Mahaba yung wires. So, kung naka-SUV ka, van, huwag kayong mangangamba kasi abot na abot yan. Nakita nyo yan, haba, no? So, ngayon guys, wag na natin pag-usapan na natin yung features nitong dashcam na to. Let's go! Okay guys, so nandito tayo ngayon sa expressway. Kukuha tayo ng footage at the same time, kailangan nating i-calibrate yung isa sa mga features nitong si 70My which is yung ADAS. So si ADAS guys, ito yung feature na nakita meron kay 70My, yung may dumadaan sa gilid, kasi biglang may liliko. So meron siyang ipakikita ko dito sa screen. So bago kasi siya gumana, kailangan daw munang i-calibrate, sabi dito sa device. Kailangan mong patakbuhin yung sasakyan up to 25 miles per hour. Pero kapag kinonvert kasi natin yun into kilometer, nasa 60 yun, no? And then, kailangan ko siyang patakbuhin ng 5 to 8 minutes para calibrate. So ngayon, nandito tayo sa expressway. Pag-usapan na rin natin yung mga features na meron to. Una, pag-usapan natin yung storage. Sa storage, guys, pinadalan tayo ng 64GB ni 70My. Pero kayang nito mag-take up to 512GB sa storage. And then, yung accessibility naman, yung pagkuha ng footage is pwede kayong mag-download ng mobile app sa iOS and Android. Doon pwede nyo i-download yung mga footages. Nakahiwalay yung footage ng main camera and then nung rear camera. So kasi guys, another feature nito is yung sa dual channel. It means meron tong sa harapan and then dun sa likuran. Sa harapan, meron tong 4K na meron 30 FPS and then yung sa likuran naman is 1080p na merong 30 FPS frame per second. So, another feature is the super capacitor. So, ano ba yung si super capacitor? Si super capacitor guys, aside from ito yung maririnig nyo, di ba alam nyo naman na yung ibang traditional na battery na ginagamit ng mga dashcam is yung lithium battery, which is alam naman natin kapag nasa sobrang mainit na lugar or nasa open spaces na iwanan mo, pumuputok, pwedeng mag-cause ng sunog, short circuit ng mga sasakyan. So dito si 70My, meron siyang super capacitor. It means kahit maiwanan mo sa open parking spaces, safe yung sasakyan mo. So, ayun, kaya niya mag-take ng heat up to -45 up to 85 degrees Celsius pag hindi ako nagkakamali. Ilalagay ko dito sa screen yung. And then, meron siyang feature na super night vision, which is mamaya, kukuha tayo ng footage mamayang gabi para makita natin kung malinaw ba yung dashcam pagdating sa gabi. So, ngayon, ito yung footage natin ng pang daytime and then yung moderate lang yung traffic. Another feature is yung kapag nakapark yung sasakyan mo, then nagkaroon ng collision, automatic guys, nasa-save niya sa emergency folder yung 3 minutes na footage and then nakahiwalay yung pang 30 seconds. So ganun siya ka-importante kahit wala ka sa loob ng sasakyan, nagkaroon ng collision, nagasgasan yung kotse mo, nabangga,
automatic meron kang footage. Front and rear camera magkahiwalay doon sa emergency folder, which is ipakikita ko sa inyo mamaya kapag kinonect na natin yung camera doon sa mobile phone natin. So ulitin ko, pwede nyo i-connect yung device through your mobile phone, iOS or Android. And then pwede nyo ring hindi nyo na kailangan tanggalin yung memory card para lang makuha yung footage. Kahit sa laptop nyo, pwede yan guys. Meron din siyang feature na time-lapse. Ibig sabihin nun guys, kinocompress ni 70My yung footage para hindi agad mapuno yung memory nyo. At the same time, hindi mababawasan yung quality ng footage. So, once na meron na kayong app, lagay mo lang siya dyan, click mo lang yan, and make sure na i-add device mo. So, ayan guys, wait lang natin. Ayan. And then, once na nakapag-add ka na ng device, which is nailagay ko na siya dito, para makonect mo sa dashcam, click mo lang yan. So, once na connected na siya, makikita mo na yung footage dyan. Ayan na yung mismong camera. Ayan, okay. So, makalagay dito is app connected. So, dito guys, ito yung pang front natin and then ito naman yung pang rear. So, ayan siya. So far malinaw naman siya pagdating sa akin. No? And then, kung gusto nyong i-access yung albums, so guys, punta tayo dyan. Then, press mo lang okay. Automatic guys, mapupunta ka sa mga folders. Dito sa folder guys, tulad ng sabi ko sa inyo, meron lahat ng mga footage nandito sa all videos. And then ito naman yung sa emergency video. For example, nagkaroon ng collision, kahit nakapark yan sa sasakyan mo or umaandar, dito automatic nagsisave yung mga collision videos, yung mga footages. Kaya hindi mo na kailangang hanapin pa isa-isa dyan. Nandito na yan sa emergency videos. Parking surveillance and time-lapse video. And then dito sa timeline, ayan guys, pwede tayong maglagay ng, ayan, yung sinasabi ko sa inyo, science fiction na merong GPS, may GeForce, ayan. So, ang ganda niya. And then, pwede mong i-download yung, yan, pipili ka lang ng oras ng pwede mo i-download siya. So, ayan guys. So, for example, ito, 20 seconds. Ayan, ilipat, and then, okay mo. So, ayan, automatic magda-download na siya. Pero, hindi na natin siya hihintayin kasi matagal. So, cancel na natin yan. So, ipakita sa inyo na 24/7 ilang parking protection na feature. So, dito ginamit natin yung OBD kit nila, no, para kahit nakapatay yung sasakyan and then nakapark siya, so, meron pa rin naka-capture na footage. So, from front and rear, pakikita ko sa inyo dito sa taas, ito yung capture niya and then ito naman yung rear. Though, ang masasabi ko lang, pagdating sa gabi, hindi siya ganun kalabo, hindi rin naman siya ganun kalinaw. So ngayon guys, ang gagawin natin is kukuha tayo ng footage kapag nasa daan, kapag during day-night. Tara, let's go! At ayun guys, natapos na tayo sa review ni 70My Dashcam 4K 800 SE. Kung nakatulong sa inyo tong video na to para makapag-decide kung anong dashcam yung kukunin nyo, i-share nyo na yung video kasi malapit na tayo mag 100K followers dito sa Facebook natin. Lalagay ko dito sa comment section kung saan kayo makaka-avail ng dashcam na to. So magsisale yan guys sa Lazada, Shopee, and TikTok. Ano pang inaantay nyo guys? Drive smarter, drive safer, your everyday road companion, the 70My 4K 800 SE. Let's go!